Ito ang pinakabagong mid-level big bike sa Pilipinas ngayon. This is the SRK 550 from Bristol. SRK 550, mas nakababata na yung kapatid nito ni SRK 600 na inline 4. Nga pala, available yan dito sa Juan Moto Avenue. Discounted na from 438,000, 409,000 na lang. Ngayon, pagdating naman doon sa SRK 550, eto, tingnan natin. Ang presyo naman ni SRK 550, matutuwa kayo dito. Dahil ang SRP talaga nito is 349,900. Pero naka-introductory price to ngayon at only 329,900. You will already have this mid-level naked bike. Grabe no, 300 plus thousand lang. Mukhang kaabang-abang to ah. As with any other bikes, forma yung uno nating tinitingnan. Lalo na pang mga bagong release sa Pilipinas. Parang itong SRK 550, kung titingnan mo siya, hindi siya overwhelming when it comes to size. So, in terms of size and yung ganya, mamaya pag-uusapan natin, but this can be one of your options if you're transitioning from a small displacement bike papunta ng big bike. Ngayon, pagdating naman sa forma, umpisahan ko na. Naked handlebar, matte black in color. Alam ko, pwede mo pang i-adjust yan dahil dito sa mga markers na to. Kung medyo gusto mong naka-forward leaning or sakto lang. Etong manibela, wala pa tayong binabago na position dyan as is yung ginawa natin coming from kung ano yung stock niya talaga. And then, over here, pagdating sa kanyang panel, may kita mo yung parang protective covering ng mga electronics na ito. Maganda rin kasi pinormahan. Parang meron siyang maliit na mukha ng robot dito na pababa, tapos tumatawid sa iba't ibang mga gear naman pagdating dito sa buong headlight assembly natin. Paporma yung DRLs na ito o yung daytime running lights na tinatawag dahil para sa mga clone ni Wolverine na nakausli, heading or highlighting the headlight na nasa gitna niya. So, what we have here is yung low niya is LED light tapos pag nag-high ka, dun pumapalo yung mas magiwanag na ilaw at projector lights na. Yun yung na-observe ko sa kanya. And then we have the glossy black short front fender, bagay na bagay dun sa pagka-sporty side niya. Tsaka yung kulay mismo nung kanyang Marzocchi upside down fork is hindi masyadong matingkad na bronze gold. Parang tama lang, minimalist kumbaga yung approach na ito para hindi masyadong lumitaw yung kulay ng suspension at masapawan naman yung overall bike. And then over here, the side, iba't ibang texture yung makikita natin. So we have the texture level here, yung parang mga rough edges na ganyan. May mga smooth surface, may mga matte black in color, and then minimal lang yung kanyang decals. Meron lang tayong SRK 550 branding, and then yung mga racing lines dito. And then kitang-kita natin yung kanyang engine. Andito siya. Okay din yung kulay with parang dark brass in color. Goes well and complements well with the overall design ng motor. Tapos yung pinakatangke naman natin is glossy green. Ganda din ng forma, pati yung dito. May mga carbon fiber layer that's installed in the motorcycle. Carbon talaga siya. Hindi siya basta carbon decals lang. So nakadagdagin ng forma. Yung seats naman natin, merong dalawang textured surface. Ito yung medyo parang sandpaper yung dating. Ito yung smooth lang. Kitang-kita yung stitches, malakas talaga makaporma yan. And even yung sa angkasa natin dito, almost like a hexagon diamond shape yung angkasa natin dito. And then pagdating sa gilid, tingnan mo naman, malinis tingnan yung gilid nito. Malinis in terms na walang mga tsetche-boretche. Pero kung titingnan mo yung bike natin ngayon, madumi. Kasi ginagamit ko talaga tong bike na to. Kung maalala nyo sa previous vlog natin, ito yung surprise bike sa amin ni Bristol bilang miyembro ng Bristol Elite. So I am the one using this bike. At saka napapansin nyo naman sa mga reviews natin, ginagamit talaga natin yung mga bike so that I can provide you better performance feedback. But nonetheless, going back, malinis yung kanyang rear part dito, extended yung kanyang fender. Etong rear fender na to mas maganda. Sa tingin ko lang naman kung medyo mas pababa dito, no, kaysa yung mas extended dito. But nonetheless, it still works. Depende na lang sa taste talaga sa forma mo. Okay yung shape ng muffler na to, hindi masyadong malaki, hindi rin naman masyadong maliit for a naked mid-level bike. And then may covering siya dito to, syempre, matakpan yung pinaka
mid-pipe natin dito and it will add accent para naman dyan. Sa pinaka-rear niya, very simplistic lang. As we have a small rear light assembly, tapos yung winkers niya or signal niya nandito. Pero yung pinaka-taillight niya, all throughout nakailaw to red. Okay rin, no? Kasi kadalasan dito sa pinaka-taillight natin makikita yung nakailaw or yung taillight natin. Pero in this case, nandito siya sa signal light area niya, tapos iba yung ilaw ng signal light niya dito. Pagdating sa makina, this house is 550cc engine displacement, 2-cylinder, 8-valve dual overhead cam. Liquid-cooled na yan, syempre. Pagdating naman sa power, it generates 61 horsepower and then sa hatak naman niya, 55 Newton meters worth of torque. To give you idea, pagdating sa mga competition nito sa mid-level naked big bike, even sports bike, normally yung mga nasa 450 to 600cc na ibang big bikes is nasa around 50 horsepower more or less. So dun pa lang angat na tong motor na to at about 61 horsepower. And actually, noong una kong ginamit to, again, going back dun sa Bristol Elite video namin, kung saan ko to una talagang nakita at nagamit, unang tingin ko sa kanya ay, maliit lang, 550cc lang. Masasabi mong medyo minaliit ko siya base sa kanyang itsura. Pero nung ginamit ko, wow, talaga namang wapak. Ito yung sinasabi ko, I even said this during the vlog that yung onting piga ng siginyador mo, bigay niya kagad yung power. Tapos, ang base niya mag-accelerate, ang base niya makakuha dun sa top speed niya, na talagang mag-e-enjoy kang gamitin. And kung ikaw ay talagang bakbakero, mukhang para sa itong bike na to. Pero at the same time, given its torque, hindi naman ito yung tipong mo-overwhelm ka if you are transitioning from the small displacement bike papunta sa big bike. Sakto lang. Kasi itong motor na to, merong riding mode. You have the normal riding mode. So first, I tried the normal riding mode. Okay lang, bigay yung power niya. Pero if you're someone who is used to having better power delivery pagdating sa mga bike, switch mo sa sport mode. Doon ka talagang magkakaroon ng so much fun na tipong pagpasok ko ng toll gate, bago ko umarangkada, I switch it to sport mode. After ng first gear ko, inarangkada ko sa second gear, umangat nga yung harap niyan eh. But I know how to control it, so I won't recommend that you guys do it. I'm not saying na winiwigil siya. I'm just saying na binirit ko, umangat yung harap, and that's what I thought, okay, maganda yung power delivery nito. Sige, subukan natin. And talagang sinubukan talaga natin. I've been using this bike for over 1,000 kilometers now. Inuwi ko to since we shot the video, and eto na ngayon yung halos araw-araw ko nagamit, especially kahit yung mga short travels ko lang sa NGEX. Pagdating naman sa maximum speed niya or top speed niya, reportedly, you can go as much as 210 kilometers per hour. Pero ako kasi, kilala niyo naman ako, hindi ko na sinasagad yan. Especially, we are in a public road. Wala naman tayo sa racetrack. Pero para lang makita at maipahayag sa inyo yung power delivery ng motor na to, medyo syempre binirit ko siya nung libre yung kalsada. I was able to get 180 kilometers. Hindi ko na-on yung camera ko kasi syempre delikado na. I'm just focusing on my driving, but I was able to get 180 kilometers per hour. So binitawan ko na. Pero yun nga, kayang-kaya niya pa eh. Ang marami pa siyang maibibigay. And then, pagdating dun sa heat, yung buga ng init ng motor na to in relation to its engine, excuse me, upuan. Di ko siya masyado ramdam. Na-traffic na rin ako dito. At one point, I was using this. Merong concert dito sa Philippine Arena. Naipid din ako sa traffic. Nag-gain filtering tayo. But, yung buga ng init na to, mas ramdam mo na pababa. Very minimal lang eh. Surprisingly, even after using this for the whole day, umalis ako ng umaga, ng alas 7 ng umaga, nakabalik ako dito sa shop natin sa Juan Moto Avenue ng mag-aalas 7 ng gabi. Hindi ko ramdam init, hindi mo indahin. Di ba may mga bikes na hindi ka man lang makapag-shorts kapag gagamitin mo kasi mainit kagad? Ito hindi. Mas mararamdaman mo yung heat niya sa bandang kaliwang binti mo. Pero minimal lang, wala. Enjoyable siya gamitin. So in terms of the heat that you're going to feel on a naked big bike, in terms of the power delivery, mag-e-enjoy ka talaga dito at gusto mo yung speed. And then in terms of the hatak, meron ka namang modes that you can go with.
para hindi ka ma-overwhelm. Pero kung gusto mo talagang bakbakan, then go for the sport mode kung sanay ka naman na doon. So overall, I was very surprised. Positively surprised in a good way sa engine delivery ng motor na to. At saka isa pa, while speeding up, considering walang ano to, di ba? Walang windshield. While speeding up, ina-expect ko na medyo mag-wobble siya or mag-wiggle ng konti kasi salong-salong mo yung hangin. Pero hindi, maganda yung center of gravity ng bike na to dahil kahit na nasa mga 160 ka na, 170 ka na, hindi ko nararamdam, at saka bagaan tong motor na to, hindi ko nararamdaman na para bang hahanginin siya. So that gives me the confidence na bakbak palalo. Pero hindi naman all the time. Isang birit lang again para lang malaman natin yung performance ng bike na to. So engine, specs, power delivery, SRK 550, okay to. Pagdating naman sa mga brakes, swabe yung brakes na ito. Kasi sa harap, we have dual disc brake. Malaki na rin yung diameter niyan. Tapos ABS channel din. Pati sa likod. Single disc brake naman sa likod and ABS channel as well. Bonus na rin mga brother na yung brake levers nito is adjustable. So you can adjust it to your preference. Pati na rin, syempre, yung clutch lever niya on levels of 1, 2, 3, 4. And pakita ko na rin sa inyo that this motorcycle actually has the capability to adjust its ABS. Biro mo yun, saan ka pa? You can go with off-road, pwede rin namang road. So, imagine, sa presyong yun, you have the ability to adjust. Tapos mga brad, ito, pakita ko na rin sa inyo. Bonus din, it's a huge, huge bonus that this motorcycle also has the traction control system which you can turn off and turn on. Para doon sa mga gusto maglaro on adventure riding, yung mga medyo mabuhangin o mabato. Yan. Although ako, sa bike na to, mas komportable ako sa road versus going sa off-road. But just so you know, you have the flexibility to turn off and turn on your TCS or yung traction control system at going off-road or road mode naman yung iyong ABS. So in terms of power and dependability sa stopping, okay na. Fully packed na tong motor na to. Maganda rin yung timpla ng ABS siya. There's a couple of times na medyo nag-speed up tayo and then I had to press on the ABS or on the brakes agad-agad. Maganda yung delivery. Napansin ko, mas sensitive yung kanyang front ABS kaysa dun sa rear. Sa rear, you have a little bit of an allowance na medyo mas didiinan mo pa talaga para kumagat yung ABS. Yung sa front, mas tinitimpla. And I think for a big bike, no, mas safer kasi pag ito, if you're speeding up at napa-front brake ka na kagad, pwede kang mag-flip eh. So at least ito, mas sensitive yung front. Okay yun for me. And could be okay then for you because of, again, better safety and controllability in terms of your brakes. Suspension naman tayo mga brother. What we have sa rear is monoshock, oil dump. At pagdating naman sa harap, ito, upside down fork na mga brother. And take note, Marzocchi suspension na yan. If you don't know Marzocchi, Marzocchi is an Italian brand na kilala na pagdating sa mga performance parts ng mga motor. So, again, grabe na for its price point, you will get a Marzocchi upside down fork. Ang napansin ko naman pagdating sa suspension is that maganda yung suspension sa harap. Kasi may mga ilang beses na nalubak ako, hindi siya tumutukod and it keeps the bike stable. Pagdating naman sa rear suspension natin, masasabi na natin that that's on the stiffer side. But expected na yun to a certain extent dahil nga mas ano to kumbaga agresibo yung bike. It's more on the sporty side para talagang makapag-deliver siya ng power. So given that that is on the stiffer side as expected, mas nagagawa ko naman yung cornering with ease kasi hindi masyadong matagbog, hindi masyadong lumalari yung suspension ko. So for its category, maganda yung performance ng suspension, especially the front suspension. Na-enjoy ko naman to. Pagdating naman sa gulong, both tires are CST tires. Na biyahe ko na to. Kung nakikita nyo, inulan kami. Tapos medyo mahataw pa ako nun. I think yung speed ko nun, nasa over 100 plus pa tayo. Nasa around din na Pampanga, Subic, expressways. Nasubukan talaga natin yung kapit ng gulong. Kahit yung mga medyo magko-corner ka sa highway, kapit na kapit yung gulong nito. So, goods. You know, you pair that up with tama yung timpla ng suspension and then makapit na gulong. What you have is a bike that's easy to handle, easy to corner, enjoyable to corner actually. Tapos it matches pa with the power delivery. So maganda yung, kumbaga yung pagkaka salo-salo
ng mga parts ng bike na to. Enjoyable siya. Riding position naman tayo mga brother. For reference, sa mga ngayon pa lang nanonood ng video natin, I'm 5'10" in height. So, pwede niyang magamit na tansahan. Sakyan na natin si SRK 550. Kita nyo, lapat na lapat yung aking mga paa. Alam ko, ang seat height na to nasa mga 810 millimeters. If you're going to imagine, mataas lang to ng konti sa mga Aerox, mga NMAX, ganyan. So, kayang-kaya. Ay, no, abot na abot. Nasa maganda nito, ang gaan. I think, wala tong 200 kilograms eh. Magaan talaga siya, naka-full tank ako ngayon ha. Kaya nung sinakyan ko to, parang, ay, masyadong magaan, parang wala lang ba. Pero nung ginamit ko naman, suabe-suabe talaga. Talaga, ang sarap naman talaga gamitin. And then, you have enough ground clearance para kung sakaling malulubak ka or medyo magtatabing ilog ride ka, okay lang. But again, this is a more enjoyable bike kapag ikaw ay nasa road and yung mga cross-country or cross-town trips mo na mga mabigisan lang. Alright, overall ergonomics, gusto ko yung lapad ng handlebar nito. Ayun, no? Kitang-kita mo. No? This gives me better leverage in terms of control kasi yung mga ibang naked bike, mas maikli eh. 'Di ba? Ito, I like the wide handlebar, mas madali kontrolin. For a naked sports bike, maganda rin yung turning radius niya. Although most of the time, if you're cornering, hindi ka naman talaga gagamit ng ganitong liko. But on tight corners na kailangan mag-U-turn, parking lot, ganyan, mas madali mo itong maimamaniobra dahil sa kanyang wide handlebar. And then yung pinaka-riding position natin, mas naka-forward ako dito because it gives me better tank grip. Tapos, dahil doon, yung handlebar mas mataas, malapad, hindi ako nakayuko. Kita niyo, ayan. Diretso naman yung likod natin. Although, syempre, pag speeding up, medyo kailangan nating yumuko to give way to aerodynamics naman. Ang napansin ko lang that you have to get used to sa bike na to is the feet position. Kumbaga, yung upper body mo, relax. Pero yung feet position mo, it's a little bit on the aggressive side. Medyo nakatuping ganun yung paa mo. And that makes you ride a little more aggressive. Yun yung sa experience ko. Kasi kumbaga, di ba, pag relax ka lang, okay, ganyan ka lang. Pero dahil ito ay nakatak dito sa bandang likod, mas aggressive yung position ng bike mo. So you have to get used to kung sakaling medyo long ride. Sa akin, wala namang problema dahil sanay tayong bumiyahe. Pero kung di ka sanay bumiyahe, you have to get used to this position, yung aggressive. Pero, komportable naman dito sa taas. Ang maganda nito, because of the standard position ng kanyang foot peg, is saktong-sakto naman yung grip natin sa tangke. Again, tandaan natin, when we are riding, a lot of our stability comes dito sa pag-grip natin sa tangke, whether we're speeding up or cornering, hindi talaga dito sa manibela. So that gives me better grip, sakto din yung shape ng tangke nito. So masarap siya gamitin. Siguro ang isa sa mga opportunity that I would say is yung upuan nito, sakto sa puwet ko, pero yung dulo niya, ito papakita ko sa inyo. Ito, yung dulo dito, ito kasi malambot eh. Yung dulo dito, dahil panipis na siya, mas mararamdaman mo na yung tigas dito. Ayan. So, it's up to you if you want to add a little bit of cushion or foam dito. Kasi, nung bumabiyahe na ako ng long ride, sabi ko, di ba naka-forward ako? Okay pa. But in cases na medyo gusto ko mag-relax, umaatras ako, ramdam ko sa puwet ko na medyo mas manipis yung dito niya sa bandang likod. And then, siguro, if you are someone na kailangan pa magpaalam sa iyong mga misis, sa partner, o kung kanino man na iaangkas mo sa motor na to, kailangan nyo talagang pag-agrihan dahil okay naman yung angkasan nito sa likod. Actually, to some extent, mas malambot pa nga yung angkasan nito sa likod. But the seats are not that wide. We're going to use this everyday ride, commute, weekend rides, coffee here and there. Okay naman to. Basta, siguraduhin mo magpaalam ka para hindi kayo mag-away nung angkas mo. So overall, this is a comfortable bike for a naked bike. Komportable sa taas, aggressive in position, stable ride. Ito, isa pa pala. Yung side mirror natin, kita nyo mahaba siya. Ito, lagpas siya sa ating sa handlebar. So, okay naman siya, tolerable when I do my lane filtering. Yung mga gaganon-ganon tayo sa traffic, lalo na pagdating sa expressway. Nakakailang lang siya. Because normally, when I do my lane filtering, is eto yung tansyahan ko, kung kasya ako in between dun sa mga sasakyan na sisingitan ko.
Pero dahil yung side mirror niya ay lagpas, medyo nakakailang lang. So, I would suggest, pakita mo na kagad to. No, with something na papantay lang dito sa handlebar mo. But very minor issue. This is easily replaceable, di ba? Depende na kung ano side mirror yung trip mo. But nonetheless, okay tong bike na to, komportable, and it gives you that enjoyable ride overall. Kasi nga, hindi ka masyadong pagod dun sa riding position mo. At syempre, dahil QJ to, ang susi natin parang SUV. Ayun o, di ba? It's nice. I like it. And then, una, gas tank natin. This can house 15 liters worth of gas. Easy accessible tank. Tapos, sa mga naghahanap ng charging port, wala kayong makikita dito kasi nandito talaga siya sa gilid. Diba? Hindi ko rin ito basta-basta nakita eh. Meron itong USB charging port and then you also have the Type-C version. So at least kung ano man ang gadget mo, and then you can charge 2 gadgets at the same time. No? Lagi ka na lang siguro ng phone holder dito or kung di man, nakasukbit sa belt bag mo yung gadget. Siguro kaya din nandito, no? Parang dire-diretso sa belt bag mo just in case. And then, TFT display, signature na ng QJ Motor, yung mga ganyang high-tech looking TFT display. So this in itself, may kita na kagad natin yung unang-una speedometer, the gear indicator, importante yan, lalo na sa mga beginner riders, engine temperature, and so on and so forth. Ito yung pinaka-RPM natin. We also have the total other indicators, ABS, TCS, engine oil, etc. Tapos ito yung mga TPMS natin. Ayun, kita mo yung ating tire pressure and temperature, nandyan na. So nakakonect na siya dyan. And then, pakita ko lang sa inyo, ito, yung mga buttons dito, this is what we're going to use to toggle yung mga options. So, okay. Una, meron tong phone connectivity. Yan siya mga brother. So, all we have to do is scan that QR code para mag-connect naman dun sa phone natin. So, we can do a lot. May built-in na maps, may screen mirroring and the like. So, marami tayong pwede magawa dyan. And then, when it comes to the options, yung interface niya, as with any other QJ motor na meron tayo, ayan, pwede tating i-black screen or yung kapag tanghaling tapat, itong white or just keep auto. Pag madilim siya, magiging black screen. Kapag magiwanag siya, automatically magiging puti yung pinaka-screen natin. And then, maraming options to, but siguro ito yung isa sa mga pinaka-importante is that when we go to the modes, ito yung sinasabi ko kanina, that we have the normal riding mode and then the sport mode. At masasabi ko, hindi lang yung display, mararamdaman mo talaga yung difference in power delivery sa normal mode and sport mode. Ako, I always do the sport mode. And then ito, pinakita na natin kanina, the TCS, ABS, the ability to adjust and turn off, turn on, or switch from off-road to road. So really a lot of features, especially considering the fact that this motorcycle is priced at only, what, 329,900? So marami ka ng mga high-tech features. Branded din yung mga parts nito. We already indicated the Marzocchi suspension, 'di ba? And then ABS na rin. So galing, no? For in such a reasonable price, makuha mo na lahat ng mga features na ganun. And this is our motorcycle feature for the day. Again, from Bristol Group, this is the SRK 550. Ano mga brothers sa tingin nyo? Sulit ba? Ito na nga ba ang next big bike mo? Or ang iyong first big bike? Yan ang malalaman natin at pag-usapan natin sa comment section. For more motorcycle news, reviews, tips, and be sure to tune in sa lahat ng social media pages na katulad ng YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok. Till our next video mga brother. Ride na tayo! YouTube, Facebook, Intercom. Anong tawag dito? Riding position. Okay. Nablanko ako dun Kaya nga sabi ko, kala ko, parang sabi ko, ano ba yun? Kala ko, sabi ko. It's up to you whether gusto mong padagdagan ng kutsyon, ng foam. Tagay mo yung kutsyon. And this is our motorcycle feed. Diba? Nauna isipon, hinangin.